Ang mga reliyista nagpumilit na makapasok sa loob ng Office of the Ombudsman. Mga pulis at reliyista naman nagkatulakan. Alamin natin yan ang report ni Bombo Grant Hilario. Pujay Bombo Genesis, atensyon ngayong araw sa Office of the Ombudsman sa pagdating ng ilang militanteng grupo na nagsagawa ng kanilang kilos protesta. Alas 10 na umaga nang dumating sa harapan ng Ombudsman ang grupong Kilusang Bayan kontra Kurakot kasama mga biktima ng kalamidad at iba pa upang ibabatid ang kanilang hinaing kaugnay sa isyu ng korupsyon. Mapapanood sa kuwang video ng Bombo Radio Philippines ang naganap na tulakan sa pagitan ng mga reliyista at hanay ng kapulisan. Kapansin-pansin ang sigawan at griaan nang sila'y nagpupumilit na makapasok sa loob ng Office of the Ombudsman, kung saan may ilan pa umakyat sa mismong gate ng tanggapan habang nagkakagriaan ang mga reliyista at ilang miyembro ng kapulisan. Ngunit kalaunan naman nakontrol ito ng mga otoridad at naging payapa ang pagdaraos ng programa na tumagol ng halos isang oras. Ibinahagi ni Albert Pascual, Secretary General ng Health Alliance for Democracy, ang layunin kung bakit sila sumugod sa tanggapan ng Ombudsman. Narito ating pakinggan si Albert Pascual, Secretary General ng Health Alliance for Democracy. Sumugod kami dito sa harapan ng Ombudsman kasi nakikita natin na may nagaganap na cover-up. Ang panawagan namin, lahat ng sangkot dapat managot. At dapat ay isama si Marcos Jr. na iimbestigahan dahil naniniwala kami na si Marcos Jr. ang pangunahing kurap dito. Kitang-kita doon sa mga investigasyon na nagaganap, may nag-uugnay kay Marcos Jr. Siya ang pumirma ng napakalaking pondo para sa flood control project. Hindi kami naniniwala na wala siyang alam kung saan mapupunta itong mga proyektong ito. Panawagan ni Albert Pascual sa Ombudsman na huwag itong maging selective umano sa kung sino ang tututukan panagutin ukol sa investigasyon ng flood control projects. Muli ating pakinggan si Albert Pascual, Secretary General ng Health Alliance for Democracy. Selective justice ang nakikita nating nagaganap ngayon. At itong Ombudsman, kitang-kita natin na talagang tingin natin ipuinesto ito. Deliberately ipuinesto para lang hindi maisama ang mga matataas na posisyon, lalo-lalo na yung nasa executive. Kaya yun ang aming paninindigan ngayon na sumisigaw tayo na ang Ombudsman dapat hindi selective justice ang gagawin. Lahat ng sangkot dapat panagutin, walang sasantuhin. Kung si Marcos pa yan, si Martin Romualdez pa yan, lahat ng mga senador, lahat ng mga kongresista, lahat ng mga engineers na sangkot dito sa korupsyon, dapat lahat sila ay managot sa taong bayan. Isa din sa mga nakisa sa naganap na kilos protesta ay si Mong Palatino, Secretary General ng bagong alyansang Makabayan. Kanyang inihayag ang pagtutol at pangamba sa manoy cover-up na nangyayari ukol sa pag-iimbestiga laban sa korupsyon ng flood control projects. Narito naman natin pakinggan si Mong Palatino, Secretary General ng bagong alyansang Makabayan. Malinaw po, more than 100 days mula nang sumambulat itong flood control corruption scandal, mabagal ang aksyon, mabagal ang investigasyon. Mga kasamahan natin, kinasuhan na, may mga nakulong mga nagprotesta sa korupsyon, pero ang mga kurakot na mga nasa gobyerno, ang mga korap na kontratista, wala pa rin napapanagot, wala pa rin nakukulong. Kaya sumugod tayo dito sa Ombudsman dahil tayo ay tutol dito sa selective justice, mabagal na aksyon, nangangamba tayo dito sa cover-up na nangyayari. Kailangan ang investigasyon umabot hanggang sa mga pinakamataas na opisyal. Nag-uulat live mula Office of the Ombudsman. Ito si Bombo Genesis. As of now, alas 12 na, may report ba kung may mga nasugatan, may dinala sa ospital? As of now, Bombo Genesis, wala na mga ulat na lubhang nasaktan at nasugatan at maging yung mga idinala sa ospital. Sa kasalukuyang Bombo Genesis ay natapos na yung programa at kumalas na o nagsipulasa na yung mga tao o individual na nagsagawa ng rally ngayong araw dito sa Office of the Ombudsman. Bombo Genesis. Wala nang nakatakdang iba pang mga rally kasi usually kapag galing sa Ombudsman, dumediretso sila sa ibang mga lugar pa like dyan sa may harapan ng batasang pambansa. Wala na silang nakatakda pang ibang mga pupuntahan na areas.
Kanina, Bombo Genesis, sabi nila ay matapos ng istigawang kilos protesta ay dediretso sila sa may iba pang lugar mamayang hapon. Ngunit kanilang sinabi na ang pinaka-kilos protesta na kanilang isasagawa ay yung pakikisa sa gaganaping malawakang demonstrasyon laban sa korupsyon sa darating na ika-30 ng Nobyembre ngayong buwan. Bombo Genesis. So ano to? Parang ano lang, parang preface lang nung kanilang gaganapin. Mga ilan ba yung mga natansya mo dyan na nag-rally kanina? Sa tansya ko, Bombo Genesis ay nasa 5 po o higit pa yung mga nagsipunta dito, mga individual na nagsagawa ng rally. Sapagkat Bombo Genesis, habang tayo nakaantabay dito sa Office of the Ombudsman, ay biglaan yung kanilang ginawang mistulang pagsugot mismo sa naturang gate ng Ombudsman. Kanina nga, parang bang mistulang nagkagulatan, maging sa panig na hanay ng kapulisan, na siyang pumapwesto pa lamang nang biglang tumakbo itong mga reliyista patungo mismo sa gate ng Ombudsman. Bombo Genesis. Kasi tahimik sa Ombudsman nitong nakalipas na mga araw, ano? Lalo after nitong November 1 to na naging holiday natin. Kahit na pumunta dyan ng Independent Commission for Infrastructure, tahimik, walang gaano mga balita other than dun sa referral ng mga cases. Pero ngayon, ano to, napaghandaan ba ng Office of the Ombudsman, yung mga gwardiya na nila dyan? Patungkol sa seguridad, Bombo Genesis, sa ilang araw natin pagtututok dito sa Ombudsman, ay kapansin-pansin yung pagdaragdag nila ng mga tauhan, lalo na sa seguridad, at lalo na pati yung sa pag-i-inspeksyon ng mga papasok. Sapagkat Bombo Genesis, kung ang isang individual papasok dito sa naturang tanggapan, ay mula pa lamang sa pinaka-gate ng pintuan, ay i-check na kaagad yung laman ng loob ng bag. Pagkatapos nito, ay dadaan pa sa checker sa loob na mismong gate at doon pa meron pang registration bago ka pa makapasok mismo sa Office of the Ombudsman. Kaya kung mapapansin ko dito, ay patuloy yung pag-check nila at nagdagdag pa ng mga tao sa anay ng pulisya sa harapan ng mismong gate ng Office of the Ombudsman matapos yan yung nagkaroon ng girian at tulakan sa mga relista at pagitan ng mga pulis. Bombo Genesis. Parang itong grupong to ang sila rin lang nagsagawa ng ng rally noon diyan sa harapan mismo ng Independent Commission. Parang parehong grupo. Sige, maki-update pa rin tayo sa mga susunod na oras, mga araw. Bombo Grant. Maraming salamat. Nag-uulat live mula Office of the Ombudsman. Ito si Bombo Lario, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.